I-introduce ko muna kay Father Jerry. Si Father Jerry po ay ipinanganak noong 1963. Ang magulang po niya ay si Godofredo Juarez Sr. and Aurora Mendoza na taga-Guinea, Quezon. Siya po ay pangatlo sa pitong magkakapatid. He is fondly called as Father Jerry and had his elementary education at elementary conception Ibaba Elementary School and at St. Joseph Academy, both in Saria and Quezon. His high school was at Our Lady of Mount Carmel Minor Seminary, Indipa City, and his theology at St. Alfonso's in Lucena City. Father Jerry could be found anywhere as he is very active here. At present, he is teaching and the procurator at Our Lady of the Most Holy Rosary Seminary College Department in Lucena City. He is also an associate judge at the Lucena Diocesan Matrimonial Tribunal. So if anybody is interested, Father Jerry is the person to see. And concurrently serving as director of the Diocesan Commission on Social Communication and station director of BWVFFM. Let's all welcome Reverend Father Gerardo Mendoza Juarez. Tayo po ay kasi din daw po ang binigay po sa akin topic. Aaminin ko po, hindi ko alam kung paano pagkakasya ng team building sa isang oras. Kasi ang team building po, alam ko module ay at least 1 day. Eh, kung minsan nga po ikulang sa amin ng 1 day, ginagawa ka po natin 2 days overtime. Meron pa nga pong program na 3 days, pero ang nagiging dahilan lang natin ay yung kanilang budget. But anyway, siguro yung basic mo na pupuntahan ko. Bigyan ko lang muna po. Ilan po tayo rito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Hatiin nga po natin. Bilang lang po tayo 1 to 5. 1 to 5. Tingin-tigisa po tayo ng stroke. Nakikibigay na. Pagkabigay na lang po 5. Nagitigisan lang po ng stroke. Kasalan po lahat. Kasalan po lahat. Ako lang po hindi, tsaka yung mga co-operate. Okay? So, bilang po tayo 1 to 5 po. Okay po. Ito lang po yung instruction ko ka. Huwag na po kung tatanungin. Instruction ko lang po pag sinikapang po ninyo na may pinadivide na ano po. Kuha nyo na po yan. 5 groups po kayo ngayon. Pag sinikapang po ninyo na yung habang nyo gusto ay maparating ninyo mula dito hanggang doon. Again, huwag na po tatanungin. Yan lang po. Yan lang po instruction. Pagsalikapan lang. Try your very best with this close you're holding right now. It would reach from this point up to that point. Number 1.
pastor, pagka kayo pinaghati-hati, ay talaga hindi ko kaya pag-ibsawin. Simple lang po yan. Thank you very much po. Salamat po. Ito lang pala yun. Bakit po pinaghati-hati? Pagdating natin na katotohanan talaga naman laging may pagkakahati tayo. Whether we like it or not. Mula lang kayo ng Diyos ang tao, tayo ba kayo walay na? Lalaki at babae. Pero hindi po yung dahilan para tayo ay magka-iwahiwalay. Kung atin po kasi ipagdidiktitan talaga na ako'y lalaki, ikaw ay babae, na nagagawa ko, nagagawa mo, na para bang meron tayong competition, eh talaga po na mangyayari. Alam po niyo, we have gone that far back. Especially, I hope I won't have anybody here. This might be a sensitive issue. Yung bang buwan kami isa, laging pagkikitikan na ang ginagawa ng babae, ang ginagawa natin ng lalaki ay gagawin ng babae. Pero alam natin, hindi pwede. Actually, the name of the game here is not competition. It is what? Completion. It is completion, not competition. We complement each other. Naalala ko lang po kasi, alam po niyo yung po ay sa Europe ang lakas-lakas. Kaya yung the teachings of the Catholic Church, yung po kabulihang libro na pinalabas si John Paul II, yung po ilang test na revise. Kasi napakarami na pong gender-sensitive na mga tao, mga Europeans. Nung una, tanda ko nung ako'y nasa elementary, pag sinabi he could be interpreted as male, female. Tanda ko niya, God created man. E ngayon, magkakagulo na. Pag sinabi niyo God created man, dapat ay God created human beings or persons. Ang dami na bago ito sa Catechism of the Catholic Church. Hindi binago ng binago para hindi ma-offend yung mga gender-sensitive ba. Miski sa Amerika, pag sinabi nyo yung what is that? Manhole? Oh, that's politically incorrect to say it's manhole. Ang tawagan po ngayon ay maintenance hole. Noong una po na ako'y dumating sa Espanya, ang tawag po sa lalaki at babae ay mediko. Pero ngayon, naging medica. Nagkaroon ng pati Kastila na apektuhan. Noong una, pag sinabing hepe, pwede. Pwede lalaki, pwede. Babae. Ngayon, pag babae, hepa. Ganoon na po. Meron talagang pag lalaki, may babae. Like hermano, hermana. Pero mayroong mga generally accepted na salita na pwede babae, pwede lalaki. Naalala ko po, ako po ay sa Italia, ay nakasakay sa bus. Kung bakit naman ang bus sa Europa, kung kayo po ay pupunta, malaki po talaga sa inyo. Eh para bang ginawang upuan, nilagyan ng upuan, ginawa yung basrata, hindi para upuan. Yung parang ginawa para tayuan. Kasi isa na ang silya makikita nyo doon sa kapit ng bintana, at lahat ay sabitan, lahat ay nakabitin. Nakalagay pa doon sa tabi ng, doon sa nakasulat, doon sa tabi ng upuan, ay yun ay reserved sa mga una po, nakalagay mo na yung ancianos, yung mga matatanda, at saka disabled. Tapos I remember, ako po yung nakaupo, kasi luwag naman, pag luwag, pwede naman kayo upo, tinakaupo ako. Eh, di pumasok na babae, sa akin tumayo yung tabi. Hindi mo na may automatic sa akin, tatatayo ka, at ibigay mo. Isipin nyo siya na open.